Okay, the chapter 4 of the differential equation, substitution suggested by the equation. Well, actually, isa siyang linear equation. Pero, isa siyang combination. Parang combination siya ng linear, homogeneous, and substitution. So, dito is, may ibibigay akong step, which is yung 4 step natin, na susundan lang po natin sa pagsagot ng substitution suggested by the equation of the linear equation. So, linear differential equation. So, ang una, det B. Then, dB, dy. So, ibig sabihin, gagamit po tayo ng tinatawag nilang substitution. Kaya po tinatawag silang substitution suggested. So, gagamit po tayo ng mga substitution, which is magle-let po tayo ng any variable. So, dito nilagay ko B, dB, dy. So, kahit anong gusto niyong variable, pwede yan. Applicable kahit anong variable yan. So, kayo na yung bahala kung ano yung gusto niyong ilagay na variable. Kasi pwede ring y, g, b, a. So, kahit anong variable. So, then the second step is kailangan po natin i-form to standard form, no? So, by the linear. Then, the third step natin is kailangan po natin siyang integrate by separable variable. Then, the fourth is to simplify using algebra. So, kailangan si algebra. Dahil si algebra po ang magpapatuloy ng iyong sagot. So, subukan natin yung problem number 1 kasi hindi na maintindihan pag ano lang, i-discuss lang natin dito. So, kailangan natin i-solve. So, the problem number 1 is 3x minus 2y plus 1 dx plus 3x minus 2y plus 3 dy is equal to 0. So, ano pa yung unang step po natin? Magle-let po tayo ng b. Katulad po niyan, b. So, let po tayo ng b. So, kahit ano yan. Pwedeng g, pwedeng y. So, yan. So, i-let po natin. Titignan mo muna yung equation. So, sa pag-let po natin ng b o any variable, kailangan po, tignan niyo muna yung equation o i-analyze niyo yung equation. So, ano ba yung equation? Ano ba yung madaling gawing substitution? So, kasi tinatawag siyang substitution, di ba? So, ano pa yung mga madaling isa-substitute dito? So, kung titignan niyo yung kay dx, 3x minus 2y. So, yung kay dy naman, 3x minus 2y. So, parehong 3x minus 2y. So, saan ka pa? So, ito na yung pipiliin mo, di ba? So, wag mo na yung piliin yung iba. So, yan. Doon ka na lang sa malapit. Joke lang. So, 3x minus 2y is 3x minus 2y. Yan po yung gagamitin natin. So, sir, bakit yan po yung ginamit nyo? Kasi, may chemistry yung dalawa, di ba? May chemistry. Sana all may chemistry. So, may something sa dalawa, sa dx at dy. So, 3x minus 2y, 3x minus 2y. So, yan. So, wag na natin pakialaman yung constant, yung positive 1 at positive 3. Kasi gagamitin din natin yun mamaya. So, ano yung next? Sabi dito, dB. So, kailangan mo i-differentiate ito. Kung ang ginamit mo is y, gawin mong dy. Pero kung b, gawin mong dB. I-differentiate mo lang naman yan. dB is equivalent of 3. Ito x, di ba? So, i-respect mo kay dx. So, ito y. I-respect mo kay dy. So, yan. So, after that, kunin mo yung dy. So, paano natin kukunin yung dy? Medyo mahaba to. So, kunin natin yung dy. Ang dy, ita-transpose natin ito by equal. So, magiging positive 2. Positive na yan. No? Positive 2 dy. Then, ito magiging 3 dx. Ito magiging negative db. So, yan. So, divide both side by 2. Tama? Divide both side by 2. So, dy is equivalent of 1/2 of differential equation natin yan, 3dx minus db. So, yan. So, ito na yun. Substitution natin. So, solve na natin yung problem number 1. So, the problem number 1 is nauna yung 3x. Sabi dito, ang nauna po dito sa problem, ganito lang yan. Ang nauna sa problem, 3x minus 2y. So, ano ba yung 3x minus 2y? Sir, ang 3x minus 2y is equivalent of b. Yan po yung ginamit natin na substitution. So, ang ilalagay natin dito is b po. So, sir, bakit b po? Kasi alam mo na ang 3x minus 2y is equal to b. So, b ang ilalagay mo. Then, after that, plus 1. So, ilagay mo na lang yung plus 1. So, parang b plus 1. So, 3 minus 2y is equivalent of b. So, plus 1 mo yung b. So, yan. So, ano yung next natin? Sir, dx. So, wala ka naman nakikitang dx dito. So, dx na lang ilagay mo sa substitution. So, plus natin sa what? Ito. O, ito naman. 3x minus 2y. Sir, yung b. Plus 3. Lagyan mo na lang plus 3. dy. O, meron tayong dy. So, 1/2 multiply by 1/2 3 dx minus db. Yan. Yan na. So, yan. So, simplify natin. So, i-distribute natin yung
ito i-distribute natin. So, meron man tayong 2 dito, di ba? So, ang gawin mo, mag-multiply ka by 2 para may eliminate natin ito yung 2 dito. So, para niya tayo mahirapan. So, 2 times b is magiging 2b plus 1 dx. Tama? So, ito, so ito, 2 times 1 half divide 2. Kasi ito kasi i-distribute mo dito. Pero, algebra lang kasi ito. So ipakita ko na lang. So, 2 times b plus 3 is magiging what? Magiging 2b plus 3. Tama? So, ito, i-multiply mo naman dito, i-divide mo dito, matatanggal na ito. So, kaya ito na lang yung matira. So, dito, meron tayong 3 dx minus db. So, bakit yan yung natira? Kasi ganito yan. 2 times dito, magiging 2b plus 3. Then, no choice ka, kailangan mo i-distribute yan kasi baliwalain mo yung rule ng PEMDAS. So, kailangan natin i-distribute yan. Pag dinistribute natin yan, yung 2 magmumultiply kay 1, magdi-divide kay 2, matatanggal. Diba? 2 divide 2 is 1. So, ito yung matira. So, ito na yung i-distribute natin dito. So, sana alam niyo na yun. Basic algebra lang yun. So, yan. 2b plus 1 dx. So, plus natin yan by, ito, distribute natin. 3 dx times b plus 3 is magiging 3b plus 3. Tama? So, dx yan. So, ito naman, i-distribute natin kay db. So, magiging, ano yun siya? Magiging b plus 3 db is equal to 0. So, ito, parehong dx. So, kailangan mong i-combine. So, bago mo i-combine, distribute mo muna yung mga numbers. So, 2 times b is 2b. 2 times 1 is positive 2. So, yan. dx yan, di ba? dx. Ipapactor natin. Huwag muna natin ilagay yung dx kasi ipapactor natin dito. So, 3 times b is 3b. Positive 3, tama? Positive 3 yan. So, 3 times 3, positive 9. Positive 9. So, yan. Then, kay dx. So, bakit kay dx? Kasi parehong dx, di ba? So, pinactor mo lang yung dx. Kapag dinistribute mo dito, babalik ka dito. So, yung next is negative b plus 3 db is equal to 0. So, yan. Simplify natin. 2b plus 3b is 5b. 5b. 2 plus 9 is 11. dx. Then, negative b plus 3 db. Tama? Is equal to 0. Yan. So, ang next step po natin is i-integrate po natin. Ano yung pangalawa? Integrate daw. So, bago natin ma-integrate yan, kailangan po natin i-form to standard form. So, kailangan natin mag-divide. Kasi hindi mo naman masasabi na, sir, kaya kong i-integrate ang 5b. Hindi mo ma-integrate ang 5b kung mag-respect ka kay dx. Bakit? Kasi nasa separable variable ka by integration. Alam natin sa separable variable, kailangan ma-separate. Although kung sa exact, pwede. Pero hindi ka man mag-exact dito. So, kailangan mong i-divide by what? Anong kailangan natin i-divide dito? Kailangan natin tanggalin ito. So, para matanggal ito, mag-divide ka by 5b plus 11. Tama? So, yan. So, matatanggal na ito. So, ang matira yung dx. Tama? Yung dx na lang yung matira. So, dito magiging b plus 3 all over 5b plus 11 db is equal to 0. So, integral. So, dito, buburayin natin ito. Yan po yung nakuha natin. So, burayin natin yung dito. Gagamitin natin. Basta, ang pinaka number 4 is simplify mo gamit yung algebra. So, yan. So, ano yung next step natin? Integrate natin yung nakuha natin. So, ang integral ng dx is yung kanina. Ang integral ng dx dito is x lang. So, x dito. At yung problema dito, x. So, x yan. So, integral nito, ang gawin mo dito is, i-divide mo. So, sir, paano yung di-divide? So, ganito, divide mo yung, ito, i-divide mo ito. So, gamit yung basic division, b plus 3. Then, ano yung ma-divide niya dito? Yung 5b plus 11. So, yan. So, b divide b is lowest term. Di ba? Pag dinivide mo yung b, so b is 1. So, simply, ano na lang dito? 1 all over 5. Satisfy kayo? So, ganito lang yun. 5b all over b.
So, ano yun? All over B. Yan. So, equivalent of reciprocal of 1 all over 5. So, yan. So, the next is ang next po natin is yung ano natin, yung B divide, multiply. 1 over 5 times 5 is matatanggal yung ano natin, matatanggal yung 5, di ba? Di ba kanina nung kinuha natin yan, di ba ganito, yung B divide natin sa 5B is magiging B divide 5B is magiging simply 1 over 5. So, ito na yun. Yung nagiging, ano natin, nagiging quotient natin. So, yung quotient natin, multiply natin dito. So, 5B times 1 divide 5 is matatanggal yung 5. Kaya matira dito is B. So, may operation na negative. So, 1 5 times 11 over 11 times 1 over 5 is 11 over 5. So, magiging negative. So, bakit magiging negative? Kasi may operation na negative. So, para matanggal ito. So, yan. 3 to negative 11 over 5 is equivalent of 4 over 5. Yan. 4 over 5. So, ang kailangan lang natin kunin dito is yung remainder at quotient pati divisor. Wala ka nang pakialam kay dividend. Hindi mo na magagamit yan. So, yan. So, kunin natin by x kanina. So, integral of 1. Tama? 1. Ano nakuha natin sa ang nakuha natin sa quotient? So, ang quotient po natin is 1 over 5. Then, ano natin? Plus natin sa 1 over 5 integral, then plus the integral naman ng ano yung ano natin, yung nakuha po natin na remainder pati dividend, kasi yung remainder i-divide natin dito, di ba? So yung remainder natin na 4 over 5 divide natin by what? By 5b plus 11. Tama? Yan. So equal niya yung may db dito is equal to 0. So, dito, ang gawin mo, gagawa ka ng substitution method. So, mag-let ka ng u na lang, is equivalent of 5b plus 11. So, du is equivalent of what? Equivalent of simply 5. Yan. Kung du, itong b to, magiging db. So, yan. So, simplify natin. So, burahin ko lang to. So, yan. Simplify natin. Ito, copy lang natin yung x. Ito, integral of 1 over b. Integral of 1 all over b, meron ito negative. Integral of 1 all over 5 is magiging 1 all over 5b. So, lagyan lang natin, di ba? Ang integral ng constant nila, lagyan lang natin with respect to db. So, integral nito is what? Ang integral nito, kailangan mong gamitin yung substitution method. So, ano ba yung substitution method? So, di ba, dito, wag mo natin gamitin ito. So, integral nito is, meron itong 4 all over 5. So, ano ba yung db? So, ang db po is du all over 5. So, du daw, all over 5. Tama? All over what? All over 5b plus 11. So, yan po yung u. So, u is equal to 0. So, ito, ang mangyari dito is, matatanggal na yung, ito, 5 times 5. Multiplication kasi mangyari. So, 5 times 5 is, lagyan natin yung x dito. Then, 1 all over 5b. Tama. So, 5 times 5 is magiging properties of integral by 4 all over 25. So, integral of du na lang yung matira dito, di ba? Kasi ito, 5 times 5, 25. 4 all over 25, i-properties mo kay constant man yan. So, all over u is equal to 0. So, x multiply by 1 all over 5b plus 4 all over 25. So, du all over u is ln of u is equal to 0. So, yan na. So, substitute natin. So, haba. Nabura natin ito. Kaya lang, ang lagyan lang naman natin is, dito lang yung sulat natin. Yung b kanina, balik lang natin yung b kasi ito yung gagamitin natin na substitution. Yung, ano ba yung b natin kanina? 3x minus 2y. So, yan yung gagamitin natin mamaya. So, ito yung nakuha natin. So, the next step po is, gagamitin natin yung, simplify natin. Distribute natin yung negative sign. So, ano ba yung negative? Multiply mo dito. Diba? Distribute mo yung negative sign. So, magiging x dito to negative 1 all over 5. Tama? 5 all over b to negative
4 all over 25. Then, ano ba yun siya? ln of u. Ano ba yung u mo? Ang u mo is yan po yung sa substitution na 5b plus 11. So, yan, equal to c na lang. Yan. So, ang next step mo is, purahin natin ito. Ang next step po is, kailangan lang natin i-simplify. So, ito, yung b po is, ibabalik po natin sa value niya. So, yung b. So, bago natin ibalik yung b sa value niya, kailangan mo natin eliminate yung 25 kasi magiging fraction siya. So, multiply tayo ito, gawin mo 0 kasi constant yung kanina, equal. So, multiply by 25. So, 25 times x is 25x. So, 25 times 1 divide 5 is magiging 5. Tama? So, 5b na lang. So, 25 times 4 divide 25 is magiging 4 na lang. 4 ln of 5b plus 11 is equal to 0. So, yan. So, isi-simplify po natin. Ano ba yung value nung natin? So, distribute na natin. So, ano ba yung value ng b? So, ang value ng b po is b equal to 3x minus 2y. So, substitution. So, simplify natin. 25x minus 5. Ano ba yung b? Sorry, yung 3x minus 2y minus 4 ln of 5 multiply kay b. Ano ba yung b? Yung 3x 2y plus 11. So, yan. Equal to 0. So, simplify natin. 25x. 5 times 3, magiging 15. 5 times 2, magiging positive 10y. Then dito, magiging 4 ln of 15x to negative 10y plus 11. Tama. So, equal to 0. So, ito, 25 to positive 15 is equivalent of 5 na lang. Tama? Ay, equivalent of 10 pala, hindi pala 5. So, equivalent of 10 na yan. So, 10x. So, dito, 10y. So, dito, negative 4 ln of 15x minus 10y. Dito pa lang, alam mo na, perfect, diba? So, kailangan mo i-divide by 2. Divide natin by 2 para maging 5. X dito magiging positive 5y. And dito 4 divided 2 magiging 2 ln of 11 15 para 15x minus 10y plus 11 equal to 0. So dito answer na ito, pwedeng sagot na ito. Kung gusto mo i-simplify pa, i-transpose mo yung i-transpose mo yung negative 2 ln sa equal. Magiging positive yan. Then, factor mo dito yung 5. Kasi common yung 5. So, pwede maging ganito. 5. Then, x plus y plus c. So, ilipat na natin yung c. So, integration. So, pag inilipat mo ito, magiging positive. So, positive 2 ln of 15x minus 10y plus 11. So, yan. Yan na po yung sagot sa problem number 1. So, medyo mahaba-haba yung problem dito kasi maraming mga substitution na nangyayari dito din, algebra din, identities, lalo na pag trigo. So, kailangan lang ng mahabang pasensya dito.